Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga nasirang infrastruktura sa Iligan City matapos ang malawakang pagbaha kamakailan, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Basha. Dahil dito, mabilis na ipatutupad ng pamahalaan ang Oplan Kontrabaha Program sa lungsod. May report si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Ilang araw matapos manalasa ang Bagyong Basyang sa Iligan City, agad kumilos ang Department of Public Works and Highways o DPWH upang inspeksyonin at simulan ang pagkukumpuni sa mga infrastrukturang napinsala sa lungsod. Personal na ininspeksyon ni Secretary Vince Dizon ang iba't ibang infrastructure projects sa lungsod na naapektuhan ng bagyo. Unang tinungo ng kalihim ang Tubod Bridge sa Barangay Tubod kung saan naipon ang makapal na debris na nagdulot ng pag-apaw ng tubig at pagbaha sa mga karatig barangay. And we will immediately mobilize Oplan Kontrabaha in Iligan as per the President's directive. And we will prioritize two things. Number one, yung massive desilting and dredging of the Iligan River. But apart from that, there is a existing drainage master plan for Iligan City, and we will start to implement that already in 2027. Sa Barangay Abuno naman, sinuri rin ang Panuliran Steel Bridge na mahigit 2 dekada na at tuluyang na-wash out matapos tangayin ng rumaragasang baha noong kasagsagan ng bagyo. So dalawa yung kailangan gawin natin dito sa Barangay Abuno, no, na kailangan nating immediately magtayo ng temporary steel bridge ulit habang magpopondo tayo ng permanent bridge sa 2027. No, kasi ang immediate concern natin is makatawid yung mga residents ng Iligan City. Binisita rin ni Dizon ang nasirang steel bridge sa Purok G's Riverside, Barangay Palao sa gilid ng Iligan River na nasira rin dala ng malakas na agos ng tubig. Samantala sa Purok 21, Barangay Mandulog, nakita rin ang pinsala sa Mandulog Flood Control o Grouted Riprap na katatapos lamang noong Nobyembre ng nakaraang taon, ngunit nasira dahil sa lakas ng tubig dulot ni Basyang. Ang kabigin-biginan ni PBBM is kailangan talaga yung mga nasira ng bagyo, kamukha nitong flood control nito, ay kailangan maayos agad bago mag-start na naman yung tag-ulan ngayong 2026. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na tinulungan ang LGU para tuluyang maisaayos ang mga infrastruktura sa lungsod. Mula rito sa Iligan City, para sa Integrated State Media, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.